Atin ang kausapin, baby girl. Kasama na po natin sa linya ang DICT Undersecretary for Connectivity, Cybersecurity and Upskilling, si Yusek Jeffrey Ian o Jeffrey Ian CD. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga po. Good morning, sir. Thank you for... DJ Chacha and Manong Ted sa lahat na nakikinig ko ngayong umaga. Thank you, sir, for being with us today. Diretso na tayo agad dito, no, dun sa latest na inirelease ng Medusa. Tama, hindi na lang sa dark web, nasa Telegram na po itong 600 gigabyte na information ng mga members ng PhilHealth? Yes, nasa Telegram, nasa ilang mga hackers website. Nung huli tayong nag-usap, sinabi naman namin na kapag ipapalabas na nila yung datos na hawak nila, talagang pupunta na sila sa tinatawag nating surface web to inflict maximum damage, if I may say so, to the public. Oo. Sir, yung binabanggit ninyo na aside from Telegram, which is an app, a messaging app yan no? Meron pang ibang Yes. mga websites kung saan ipinublish itong personal information ng mga hindi po empleyado, maging members kasama dito. Ano-ano po itong mga websites na ito? At base po sa bilang nyo, gaano kadami po, aside dun sa Telegram, yung napag-publishan nitong mga private information? Pasensya na DJ kung hindi ko i-announce kasi Okay, we don't po. want to we don't want them to repeat the kumbaga i-repost. Okay, But sige po. but we have websites that are well-known allies of ransomware groups na doon talaga nila pinopost yan. And these are a number of websites as let's just say more than 2 for now. And just to clarify, sir, ano-ano po yung mga information na na-leak na ngayon ng Medusa publicly? So, it's a voluminous number of files. There are some videos, there are some photos. Medyo malaki yung file kaya hindi pa namin nakikita lahat, no? Pero may copy na tayo. But it's still the same as what we said before, no, dun sa kanilang mga advanced copy at saka yung video na ginawa nila about the file. So it really reinforces the fact na karamihan sa mga, at nalulungkot din kami, no, karamihan sa mga na-compromise na data significantly ay mga empleyado ng PhilHealth. There are also other subsets of members' data that are there. I think these are transaction data. Siguro ginagawa nila, they're working on some transactions within their workstation. So na-reveal din ito. May mga hospital information, for example, some transactions with other personal clients, etc. Even ATM cards, tama po ba? Kasama sa mga na-reveal dyan? Yes, may mga photos ng mga GSIS cards ng di ba yung GSIS cards ano yun double yun as ATM pag ikaw ay government employee. So yes, may mga ganun din na pictures mismo including a significant number of photos of PhilHealth employees and unfortunately including their payroll, including their addresses. Sa ngayon po, sir, nakapag-abiso na ang PhilHealth sa mga miyembro nito at empleyado na kasama po dun sa mga na-leak na information? Kasi yun ang naunang nasabi ng PhilHealth, abisuhan po nila yung mga kasama dun sa mga nakuhang impormasyon. Wala pa akong information tungkol dyan, DJ Chacha. But kami naman, nagpe-prepare kami ng public advisory para sa lahat na, hindi lang sa empleyado ng PhilHealth, na kung naniniwala kayo na kayo ay biktima ng data leak, kung ano yung mga steps na dapat nyong gawin para ma-mitigate yung possible na harassment or phishing and scamming attempts na gagawin sa inyo. Sir, nabanggit niyo po sa amin nung una namin kayo nakausap na ang inyo pong trabaho ay parang kayo ang nag-a-advise sa PhilHealth on what to do sa mga, hindi lang dito sa cybersecurity, kung meron silang mga kailangan parang cybersecurity man yan, upskilling man yan, online activities, they can come to you para magpa-advise on certain matters. Nabanggit sa amin kahapon ni Dr. Israel Pargas na may kinalaman sa procurement, no? Kung bakit hindi sila nakapag-renew agad ng subscription ng kanilang antivirus
Yun po ba mga panahon na yun na-expire na yung antivirus nila at nahihirapan sila on procurement? Nabanggit po ba nila yan sa inyo? At ano pong naging abiso nyo or advice nyo sa kanila noong mga panahon na yon? Ah, ah, DJ Chacha, maganda yung tanong mo, no? Ang i-reiterate ko lang, meron tayong tinatawag na National Computer Emergency Response Team. At sa buong mundo may ganyan, ano? Iba-iba ang tawag, CCERT or CERT, in our case, CERT ang tawag natin. So yung aming technical support or sabihin mo ng response in case of emergency yon. So ang nangyari is, pumasok kami sa PhilHealth nung ni-report sa amin na merong major attack to a national insurance system. But during cases of normalcy, like yung kailangan mo mag-renew ng antivirus, kailangan mo mag-renew ng firewall, etc., or bibili ka ng kahit anong IT equipment, the DICT is usually not consulted by government agencies, save for yung pagpapa-approve na tinatawag na Information Systems Strategic Plan or ISSP. That's all the DICT does. So pumasok kami nung re-report sa amin na tinamaan sila ng Medusa ransomware. Kasi we understand na medyo may shortage ng cybersecurity professionals and cybersecurity tools. So that's where we come in. So after na po ng may nangyari ng attack, doon papasok si DICT? Oo. Ngayon, Yes. oo. Ngayon po dahil sa nangyaring ito na medyo malaking ano po talaga ito malaking pangamba para po sa mga members ng PhilHealth at sa kanilang mga empleyado. Ano po ngayon ang ginagawa naman ng DICT para yung ibang ahensya ng gobyerno hindi na po maulit yung ganitong klase ng cyber attack? So, una, yung mga advisories. Pangalawa, nag-uusap din kami with DBM, no? Kung paano gagawin na maging common procurement na in response na rin siguro sa sinasabi ng PhilHealth na nahihirapan sila sa pagpo-procure. Baka there are certain information security tools na magiging common procurement na para o-orderin mo na lang through the PSDBM. That's one of the things that we're talking with DBM. Of course, nandyan pa rin yung National Cybersecurity Plan. The President actually is already informed of everything that's happening since day one. And we would like to emphasize also that we really need a more comprehensive way of not only in responding to cyber attacks, but also in investing to people and technologies with regard to cybersecurity. Kung papansin niyo, DJ Chacha, marami na tayong mga breaches. Medyo sad to say, in the past years, napabayaan din naman talaga yung need and importance natin sa cybersecurity. But with the recent geopolitics happening, and if we analyze how kinetic warfare is also connected to cybersecurity attacks, na ngayon na-highlight na kailangan talaga natin protektahan yung ating mga critical information infrastructures, which includes PhilHealth, kasi National Health Insurance siya. So ito yung mga kailangan natin gawin. Of course, apart from that, we're also crafting a standard for agencies, parang may baseline standard for agencies, national government agencies, and LGUs to follow with regard to information security. Yeah. So kumbaga template, gagawa kayo ng template, Yusek. Correct po. Okay. Siguro, Manong Ted, idagdag ko na rin, nandito ako ngayon sa Japan kasi we had a conversation with ASEAN and Japan regarding voluntary mutual information sharing. Ransomware po kasi is an international concern and Opo. Japan was, recently actually Sony was also hit. So, within the last weeks din, parang halos sabay ng PhilHealth. Okay. So this government, Japan and us also share the same sentiment that we should share information so we can capture the international rings of cyber criminals. Opo. Sige, so Yusek, ito ho sa ating mga nakikinig ngayon. To simplify the discussion, ano ba ang official report sa inyo ng PhilHealth at ano po ang inyong findings kung meron man dito ho sa mga informasyon ngayon na ipinapublika sa mga ilang pong website? Meron bang mga miyembro ho talaga na mga informasyon na nasa labas ngayon, nakuha? To be honest, wala pa namang official report si PhilHealth sa amin. Siguro we're taking it ad hoc kasi nandun din naman kami sa team that is responding. Ang categorical answer po, Manong Ted, sa tanong mo, meron bang members data that was compromised? Yes. The answer is yes.
That's the simplest answer. But whether or not the entire database was compromised, we will stick to our forensics analysis. Okay. That database, which holds all of us, all of the, pareho tayo, Manong Ted at DJ Chacha na member ng PhilHealth, hindi yun tinamaan. But yes, there is a small subset of PhilHealth members' data that is out in the web. Okay. Sige po. So, pakihinaan mo man kung meron dyan. Sa akin ba yun? O sige, okay. Patayin ko lang yung radyo, ha? Sa'yo, Okay. oo. Alas 8:06 na po ang ating oras. Yusek, ito pong, itong sinasabi ngayon na pinupublika nila, ano ho, pwede bang bluff lang din ito ng Medusa? Pero hindi naman actually galing sa PhilHealth ito. May pinanggalingan ng mga iba para lang ho palabasin na successful sila? Manong Ted, maganda yung tanong mo. At ako naman, on a personal note, I'm a very transparent and honest person. Since the 2020s, when the Medusa ransomware gang or cyber criminals have shown prominence in the international stage, they were not known to make bluffs. So I wouldn't, I hope it is. I sincerely hope that they were lying at least on half of their data. But right now, there is no reason to believe that they are. We're still analyzing, marami kasi. 600 gigabytes binanggit nyo nga. That's the compressed data. Compressed yon. So pag inan-compress mo yon, malaki pa yon. Mas malaki pa sa 600. Sige po. So sir, doon sa mga, di ba ho, they encourage, tama ho ba, nabasa ko sa pahayagan, itong mga hackers na ito, ang publiko to download it. Sinasabi po sa Genius, opo. Meron makaparusahan yon sa sino man pong individual na gagawin po yung pag-download ng file na iyon for whatever purpose? Yes. Magandang tanong mo, Manong Ted. Gusto ko lang pong sabihin sa publiko. Unang-una, ayaw naman namin na in times of crisis, ayaw naman namin na magmukha pa kaming parang police na sinasabi, oy, wag niyo gawin niya, huli namin kayo. No? But yes, to answer your question directly, that is a violation of the Data Privacy Act because you are misusing data that was intended for another purpose. Pero mag-appeal na rin kami, lalo na sa mga tinatawag nilang cybersecurity enthusiasts. Alam niyo po yung damage sa gobyerno nandiyan na because they did a humiliation campaign. Pero yung damage na gagawin natin ngayon is not, pag rinipost po ninyo yan, ay laban na sa taong bayan. Na-appreciate ko po yung media kapag ka nagpo-post po, biniblur niyo yung mga mukha, biniblur niyo yung mga pictures. Tingin ko po yun po yung tama dapat natin gawin at wag na tayong gawing instrumento para ipakalat pa yung personally identifiable information ng ating kababayan. Okay, sige po. So, wag na ho natin pong wag na tayong magpagamit dito po sa sindikatong ito. Sir, gaano kahirap itong mapanagot itong mga taong ito sa inyong hanay, sa inyong sektor? Gaano kahirap ito? At meron na ho bang ganon na napanagot na mga hackers na naghumihingi po ng ransom dito po sa kanilang ginagawang pagpasok sa mga IT system ng mga iba't ibang kumpanya o gobyerno? Worldwide, napakahirap. The FBI had just apprehended about 1 or 2 groups out of the many. And Medusa has been operating since 2020 at wala pa po nahuhuli hanggang ngayon. So we really need an international response to this. That's why we're also talking to our allies. And ang maganda rito, other allies like I mentioned, Japan, Australia, the United States, the United Kingdom, all express support to form a coalition to share information para lang mahuli talaga sila. They operate in anonymity. Not even them know their members by name. Ganun, that's how they operate. Opo. Sige, so, sir, mali ba kung meron pang tanong si Chacha? Sir, ano pong reaksyon nyo dun sinasabi ng NPC at ng ilang mga grupo na dapat may liable at may mapanagot sa PhilHealth tungkol po dito sa nangyaring information leak na ito? I think the operation of law should take its due course. Now, if there is negligence on anyone, then we should also take them for account. So yes, but we should be very, very careful also in that particular track.
Like I said, marami pong tinamaan ito recently nga Sony. In fact, Microsoft tinamaan din ng Microsoft ng ransomware about a month ago. Some other countries also. Yes. Kasi no one is really safe. Yeah. But if there is negligence, yes. Uh-huh. Pero it is also possible that you are not negligent, pero tinamaan ka pa din. Yun lang po yung aking Your stand word on of that. caution. Oo. Yes. Ito po mga binanggit ninyo sa Microsoft, nangyayari ito sa ibang mga bansa, nangyayari din ito at siguro sa ibang mga bansa at even sa pribadong kumpanya na Microsoft ay may napanagot din po dyan. Sa nangyari pong ito para hindi na maulit sa ibang ahensya ng gobyerno, talagang dapat sir, no, kayo po bilang isang cybersecurity expert, naniniwala po ba kayo na may liable po dito at hindi lang isang impormasyon ng tao ang na-leak? 'Di ba? Milyong impormasyon ng PhilHealth members ang nasa mga pampublikong website po sa ngayon. Siguro ang hirap ng tanong mo, DJ Chacha. Sige. Hindi ko alam. I cannot say with confidence kung Yeah. merong negligent at this point. Opo. Sige. So hintayin natin nga ang eventual po na investigasyon din dito ng National Privacy Commission. So ano po ang inyong panawagan, sir, sa lahat po ng kikinig ngayon sa amin para lang kami maging ikmat dito po sa mga posibilidad na mangyayari po sa paggamit ng informasyon na nakuha dito po sa PhilHealth sa nagagamitin po sa maling pamamaraan o maling gawi. Go ahead, sir. Maraming salamat, Manong Ted. So una, sinabi ko na noon na 3 waves palagi ang attack ng ransomware. At ngayon ay nandun na sila sa 3rd or final stage or wave. Ito po, ang ganilang magiging biktima ay hindi na po yung organisasyon, kung hindi yung mga taong hawak nila yung mga personally identifiable information. Usually, bibenta po nila yan sa mga scammers at gagamitin po nila yan upang kayo po ay ma-fish, yung alam niyo na yung phishing at saka scamming. Kaya pinag-iingat po namin yung publiko. Maglalabas po kami ng advisory within the day para meron pong mga series of steps na dapat po ninyong gawin. Una, pinakamagandang gawin po ninyo ay baguhin po ninyo yung inyong mga passwords. At pag binago po ninyo, wag po kayong gagamit ng password na nakadikit sa inyong personal na impormasyon. Halimbawa, wag niyo pong gagamitin ang birthday ninyo bilang password o kaya pangalan ng inyong nanay o pangalan ng inyong asawa o anak. Dapat po talagang walang connection sa inyo yung password ninyo. Lalo na yung mga favorite cartoon characters, wala pong ganun. Kasi posible rin po na batay doon sa mga impormasyong nakuha, lalo na yung mga video. Akala ninyo po harmless ang isang video ng isang Christmas party. Pero minsan pag may nakikita silang mga cartoon characters doon, pwede nang i-conclude na ito pala yung mga favorite cartoon characters ninyo or mga video characters ninyo. Sa pangalawa po, yung tinatawag na multi-factor authentication, no? Para pag nag-input po kayo ng password sa inyong bangko, ay maaari din po na magpapabigay pa sa inyo ng notice tulad ng text or one-time password. And lastly po, pinaka-importante, wag magkiklik sa kahit anong link na ipapadala sa inyo. Ma-email yan o ma-text po yan. I-save nyo na po sa inyong favorites kung ano po yung actual na link ng inyong bank account at yun lang po ang palagi nyong babalikan. Wag po kayong magpapanik. Minsan kasi sabihin sa'yo, nawalan ka ng pera, click mo to. Wag po kayong mag-click. Oo. Tsaka yung mga mayroong virus ang telepono mo, mga ganun, di ho ba? May nagpa-flash minsan, sasabihin na may virus na na-detect sa telepono mo, click mo to. Actually, tama ka, Manong Ted. Ang isa palang modus operandi nila ay magpapadala sila sa iyo ng notice na sasabihin kasama ka sa nabiktima sa data leak ng PhilHealth. Tapos may ipapakita ron, sasabihin nila, verify. Kung ikaw nga to. Naku, wag po kayong magkiklik. Wag po. Modus operandi po nila talaga yon. Alam mo, Yusek, talaga itong mga panahong ito, no? Ang gift of technology ay ginagamit na sa masamang pamamaraan kaya nasa atin din po ang pag-iingat. Sige po, Yusek, thank you for being available sa aming pong tawag sa inyo. Napaka-importante po ito sa edukasyon po ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Manong Ted at DJ Chacha at sa lahat na nakikinig. Apo. Maraming salamat. Thank you! Undersecretary Jeffrey Ian D. ng Department of Information and Communications Technology. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.